Alright. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Teka, wala yung thumbnail natin. Ito na, yun na. Tayo na, nagulat kayo, no? Okay, ito kasing mga demonyo, natutuwa pa yata dun sa pinagsasabi ni Vice Ganda. Okay, nagko-comedy siya, nagko-concert siya, pero yung sitwasyon ng isang tao dito sa bagay na to, specifically sa sitwasyon ni Pangulong Duterte, ay hindi mo dapat nilalaro yan kasi medyo sensitive yan eh. Unang-una, yung gobyernong ito ay hindi tama yung ginawa dun sa mama. 'Di ba? At pinagtatanggol pa nga si Vice Kabayo na to, si mamang to, na comedy naman daw yan. Bakit daw masyado naaapektuhan yung mga DDS? Actually, hindi naman naaapektuhan masyado. Pero ang pangit kasi alam mo yon, magiging bad influence kasi to sa mga kabataan. Especially dun sa mga kabataan na nanonood sa kanya at tinahangaan siya. Kaya nga tingnan nyo si Aura. Tayo na nahawa na sa demonyohan ng ugali ni Vice Ganda. Si Vice Funny. Hindi naman siya ganda eh. Vice Funny siya eh. Hindi siya Vice Ganda. Vice Funny. Anyway, umpisa na ba natin to? Kasi itong dalawang pangit na to. Sige, ito muna. Ito yung pahayag ni ano. Alam mo, hindi sila makabawi doon sa nangyari sa impeachment ni BP Sara eh. Naalala nyo yun? Kasi na-archive na nga yung impeachment na yan at malabo na talaga. Sige, tignan muna natin to. Sinasabi kasi dito ni Auntie Claire, syempre, nagsalita na si Gago. Against sa mga Duterte, kasiraan ng mga Duterte o yung laban sa mga Duterte, kaya magsasalita siya. Eto, tignan natin to ha, tignan natin. Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, mga pare, mga banateros, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating video para mas marami, mas masaya. Okay po ba yun? Okay po ba? Okay. Kung okay, palakpakan. Ay, teka, wala akong salamin. Wait lang, kaya pala. May salamin. Yun. Kaya pala ang labo ng paningin ko. Ano ba sa okay? May salamin o wala? Pati yung sinerbay. Malabo paningin natin. Kaya pala ang labo. Ano mas okay? Siyempre para sa akin mas okay may salamin kasi malabo yung mata ko. Sige, panoorin na natin. Hindi, tignan muna natin to. Talaga namang alam mo na nahimik na to no? Nanahimik to ng mga nakaraan patungkol din sa impeachment ni BP Sara. Dati banat ang bana. Tapos ngayon, ayan na, siyempre may pagkakataon na sila. Bana tayo. Duterte ang Duterte ang topic malamang susulpo talaga tong mga to. Sabi niya dito, bakit napipikon yung DDS sa Ginook? Si ex-president Duterte, ginamit na joke ito ni Vice Ganda. Joke naman laging sinasabi ni Duterte. Iba kasi, iba kasi yung joke ni Pangulong Duterte. Iba kasi yung joke niya at iba yung joke ni Vice Ganda. Yung kay Vice Ganda kasi, medyo alam mo yun, nakakasakit. Medyo personal yung atake. Si Pangulong Duterte, gaya niyan. Patayin ko kayo. Patayin ko kayo. Huling Pasko nyo na to. Nakakasakit ba yun? Actually, oo, nakakasakit yun dun sa mga adik. Diba? Ikumpara natin yung dating Pangulo na nagtrabaho at nag-ayos ng Pilipinas kumpara dun sa mga adik. Sino pipiliin nyo? Diba? Ganun lang kasimple yun. Masaktan yung mga adik pero yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Diba? Yan ang nagpapahirap at yan ang sumisira sa buhay ng mga kabataan. Dahil nga mga adik Adik, pusher, drug lord, kung sino man yan.
Oh. Walang problema. Nag-joke siya doon. Mga salot yung mga yun eh. Si Pangulong Duterte ba salot? Ha? O yun ang tanong. So kung magjo-joke ka doon sa ginawa sa mama, medyo mali kasi. Dahil yung ginawang proseso sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig ay hindi tama. So maging sensitive ka doon sa mga joke mo na hindi naman dapat na gino-joke. O sige, mag-joke ka. Dapat patungkol sa sarili mo yung joke mo. Tingnan nyo si Tekla, yung video natin nung nakaraan, mas gusto talaga nila si Tekla. Kasi si Tekla medyo, alam mo yon, oo, medyo may sinasabi siya patungkol sa mga, sa magulang niya. Siyempre, at least yung focus niya, hindi dun sa magpipinpoint siya ng ibang tao na ikaw pangit ka. Diba? Tsaka ang witty. Unlike si Vice Ganda, hindi siya makapagpatawa ng hindi alam mo yung hindi nang lalait. Kaya nga tignan nyo, napikon din siya kay Tado kasi si Tado malupit Di ba? Ang lupit ni Tado. Tapos nung nakipagbatuhan siya ng joke kay Tado, yun, napikon. Tapos eto, ikaw Aling Claire naman, sige, mapunta tayo sa'yo. Kasi ikaw, naalala mo yung tinatanong ka ni Tinatanong ka ni Eden, 'di ba? Eden ba 'yon? Yung reporter ng UNTV na tinatanong ka, pag tinatanong ka, ikaw yung napipikon. So yung mga tanong na 'yon, ito kasi joke Yung kay Pangulong Duterte, yung sitwasyon ni Pangulong Duterte na hindi maganda ginawang joke. Medyo bad trip talaga 'yon. Ito kasi yung pagiging pikon mo doon sa tanong ni Eden sa iyo Auntie Claire, medyo alam mo 'yon, may katotohanan kasi. Kaya napipikong ka at wala kang maisagot, kaya pinatanggal nyo si Eden. Oh, 'di ba? Putya, lumabas nga yung mga sinasabi mong barabarangay na ganto kakapal na drug free na Putya, pag buklat mo pare-pareho ng nakasulat. Nagsayang kayo ng papel, wala naman kayong napatunayan. Tinanong ka, saan ang specific na barangay? Pwede po ba kayo magsabi kahit isa, dalawa na drug-free na po? Ay, sa ngayon po, wala po akong, ayan lang po ang impormasyon natin. Putang ina mo. May papapil-papil ka pa. Wala ka rin naman palang masagot. So, magsasalita kayo. Alam nyo kasi itong mga to, medyo yung hindi na sila makagante o hindi na sila makabawi dun sa atake. Kasi alam mo yung atake sila ng atake sa mga Duterte, wala silang alam mo yun, walang nangyayari. Kaya ito, merong umatake sa mga Duterte, especially si Pangulong Duterte inatake. Tuwa sila. Kasi feeling nila nakabawi sila. At mga kababayan, pakiramdam ko itong si Vice Ganda pakawala ng pakawala to ni Romualdez. Hindi kaya? Ano sa palagay nyo? Kasi saan ba siya nagtatrabaho? Kayo na bahala isip niyan. Pero ito yung sunod. Ito na yung video ni, ewan ko kung to. Ito. Ito si putang ina to. Nagulat ako, gago. Parang ginaya ni Boss Dada yung mukha nito Hindi ko Speaking of, parang kang anime sakit Sakit. Speaking of, laughter is the best medicine. To power is most potent when it makes Gagoy, may nag-comment dito sa akin Ito kayo mga pare babastos nyo din May nag-comment sa akin dito yung may video tayo dito patungkol dito kay Percy Paloma. Yung ewan ko ba yun? Yun sa impeachment yata yun. Yung nagtatampo siya. Sabi nung nag-comment, nakalimutan ko pangalan sorry, shoutout sa'yo, sir. Sabi, sir, paring RJ, akala namin sira yung cellphone kasi nakatabingi. As meron pa isa. Pwede ko bang sapakin yung mukha niyan para pumantay? Hoy, ang sasama na ugali nyo naman.
Kayo, stroke ano na nga, survivor na nga yung tao eh. Tangina, pag ako na stroke, hindi na ako mag-ano, yung ganyan, yung, kasi ito, sa ugali eh. Puta, makakaliwa eh. Tangina yung, alam mong mali yung pinaglalaban mo. Ewan ko kung alam nila yon, pero tayo, alam nating mali yung ginagawa nila. Mga demonyo yung mga yan eh. Diba? Alam nating mali yung ginagawa nila, tapos pinitik ka na. As hindi ka pa rin, alam mo yun, ganun ka pa rin, sige ka pa rin ng sige. Tayo lang yan. Magbago ka na. O sige, may sinasabi siya dito, tuwan-tuwa siya ngayon. Kasi nung nakaraan, yung sa motion nila, wala na. Wala na talaga, tas in-archive na ng Senate. O, ayun. Ngayon, wala silang magawa, no? So, eto, bumanat si Vice Ganda kay Pangulong Duterte, tuwan-tuwa yung mga animal. Talagang, yung mga demonyon to. Sige sila ng sige ngayon. Ang saya-saya nila. Galit na galit ng mga Duterte, DDS. Oh, bahala kayo. Buti nga sa inyo. Ay lang, may presidente tayong bangag, meron tayong kongresistang tabingi. Hoy! Tawa ka ng tawa, ikaw Tawa ka ng tawa, sama na ugali mo Huwag ka tumawa. Stroke survivor nga to eh. Sabihin, tagos na tagos at tusok tagos na tagos. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Ano wake-up call? Tangina. Ito yung mahilig maggawa ng alam mo yung mga poet na mga tula-tula na style niya. 'Di ba doon pa to mahilig siya magdikit-dikit ng mga mag-rhyme ng mga salita. O takala mo naman may ibig sabihin, anong wake up call pinagsasabi mo? Puta ko, ano 'yun? Concert 'yun ng Super Divas. Paano naging Super Divas yung tanga na yan, si Vice Ganda? O kayo nga magsabi, paano naging Super Divas yan? Magaling ba kumanta yan? Ha? Puta, lagi nga naka-auto-tune yung mga niyan mga recording Magaling kumanta yan. Yan. Ang maganda mag-concert dyan sila Jonalyn Biray, Morissette Amon. Yan ang nyo kay Regine. Puka na yan to. Vice Ganda, puta. Ano yan? Alam nyo, mas maganda pa yung mas makabuluhan pa yung concert ni Jose Atuali. Puta, na malupit yung mga yun. Kaysa dito kay Vice Ganda, wala to. Ay, papanoorin nyo yan. Puro kabaklaan yung... Tingnan nyo kala yung concert nila Wally Bayola at Jose Manalo. Putya, pinag-isipan talaga Pinag-isipan yung mga galawan nila doon at yung gagawin nila. Puta, ito wala. Ewan ko nga paano naging judge yan. Alam ko naging judge yan sa Pinoy Got Talent. Kinang ina mo. Bakit magiging judge ka dyan? Puta, hindi ka naman marunong kumanta. Okay, si James Reid. James Reid pa nga Ang ilagay nyo dyan, yung malulupit, puta. Ina naman, Lagay nyo, Vice Ganda. Regine Velasquez, okay, nandyan. Siyempre, nandyan talaga. Lagay nyo si Ogie Alcasi, Jano Gibbs, diba? Yun yung mga dapat nyong ilagay. Puta, Vice Ganda, ba't lalagay nyo yan dyan? Puta, hindi naman marunong kumanta yan. Mabuhay kami, may Vice Ganda. Ikaw mamatay. Kung siya mabuhay, mamatay ka. Ay, di joke lang. Tuwan-tuwa si Gago. Tingnan mo yung mukha. Hirap gayahin. Maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at panindigan. Ano pagmumulat? Ano pagmumulat doon? Gago ang puta. Gago rin talaga to Patangina, paano magmumulat? Ano yung sinabi niya? Anli, parang may ganun parang
bombahan ng China sa Pilipinas, kala mo naman talaga kinukundina niya mismo o kinukundina niya talaga yung China. Putya, pero nakita natin kung gaano karami o yung mga produkto niya production galing China. Kala ko ba anti-China ka o sinasabi mo na hindi ka ano sa China, pero yung mga product mo galing China. Oh. Tingnan nyo yung mga post ni Sas. Nauli siya doon. Pero ang sabi dito ni meron ako nakitang post ni Attorney Abayon, kung di ako nagkakamali. Yung kamukha kong abogado na pogi rin. Malupit din yan. Pero ang atake ni syempre abogado yan eh. Medyo base siya doon saan tayo. Putya, barubal tayo eh. Ang sabi niya, kung ano nyo talaga, i-boycott nyo yung mga product ni Vice Ganda. Kung ayaw nyo talaga dyan. Kasi syempre, ano yung ginawa niya eh. Yung McDo, McDo para sa diba? Ang pinapaano ng McDo ay family. Puta, tas endorser nyo si Bakla. Si Kuya. Oh. 'Di ba? Dapat family ang nyo. I-boycott nyo daw yung mga taga Davao, i-boycott nyo yung McDo. Yung mga Duterte supporter wag daw muna kumain sa McDo at yung mga produkto ni Vice Ganda wag daw tangkilikin. Para matauhan si ate. At alam nyo ba na yung pagkatapos ng concert niya, malamang ang niya doon, ang parang palusot niya doon na hindi siya pumasok doon sa Showtime. Baka pagod siya, ganun. Gusto niya magpahinga. Hindi siya pumasok sa Showtime dahil ang daming galit sa kanya. At kung sakali mga persona non grata ka, kiri lang yan. Kiri lang niya. Sa aming puso ni Vice, ikaw ay persona bonggang-bongga. Pukin ang ina, corny mo, gago. Tangin ang corny nito. Persona bonggang-bongga. Ang ina, bakla ang putang ina. Yung kabaklaan nyo, eto hindi naman tayo against sa mga LGBT. Okay yan kasi may mga kapatid nga akong may pinsan akong bading, may pinsan akong tomboy, may kapatid akong tomboy. Hindi tayo against dyan, okay? Pero yung kabaklaan nyo, wag nyong ilagay dun sa mga dapat nyong posisyon. Puta, alisin nyo muna yan. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Ricky Reyes kung napanood nyo yung interview ni Tony Gonzaga dun sa kanila, kay Pani Serrano yata yun, tsaka kay Ricky Reyes. Ang lupit, ang ganda. Kutsa yung mga kabakla, sabi nila hindi ito yung tamang yung exact na sinabi pero idikit lang natin. Parang sinabi ni Ricky Reyes, yung mga kabaklaan, iwan nyo yan sa kabaklaan. Pero pagdating dun sa mga serious matter, yung mga seryosong business nyo, serious business, dapat kayo, formal kayo. Huwag nyong ilagay yung kabaklaan nyo dun sa mga seryoso. Diba? Ang ganda yun, mga veterano yun, tsaka magagaling yun. Hindi yun basta-basta at hindi yun ang lalait ng tao para sumikat. Diba? Yun talagang nagsumikap sila sa business nila, sa ginawa nila, sa larangan nila para umangat ng umangat. Diba? Sinabi niya nga, tayo, okay na tayo. Bakla na tayo. Huwag niyo nang pilitin pang tanggapin tayo ng mga Pilipino o ng tatanggap sa atin. Basta ang gawin niyo lang pag usapang kabaklaan, doon kayo, bakla kayo. Pero pag usapang seryoso, dapat seryoso din kayo. Ganun sana. Puta, ito. Naturingang, alam ko hindi na to nanalo. Nanalo pa ba to? Naturingang representante Putang ina. Kabaklaan. Tapos na pala yun. Tangina. Buti naman. So, ito naman yung kasi yung masasabi natin na kupal talaga tong mama na to. Tong si Vice Ganda. Alam nyo kung bakit? Kasi nung unang sinasabi niya dati, ayaw niya sa sugal. Kasi ang pinaka daw makakapagpasira sa isang tao o sa isang Pilipino sugal at droga. So tinanggal ni Pangulong Duterte yung droga.
So, ikaw na ang bahala sa sugal sa sarili mo na dapat mong tanggalin sa sarili mo. Kasi, kung talagang ikaw, titigilan mo yung pagsusugal, kaya mo eh. Diba? Pero kung pipilitin mo, o yung pakitang tao ka lang, o yung pinipilit mo lang na, kasi ganito yan mga pare. Dapat kasi yung pagsusugal, kung ayaw nyong i-push o yung matukso kayo, wag kayong manood ng mga nagsusugal. Diba? Kami nga, tumutugtog kami sa casino pero hindi kami nagsusugal eh. Kasi bawal. Hindi. Sige, libangan kung libangan. Pero kung yung maa-addict ka na, masama na talaga yun. Pero ang mahirap kasi dyan, nag-uumpisa kasi sa libangan. Pag tinry mo at na-testingan ka na manalo, uy, okay pala ah. Kasi alam nyo ba mga pare, ito based sa science, ang nararamdaman mo pag nananalo ka sa sugal at natatalo ka, parehas lang. Addicting. So matalo manalo, pareho ka lang ng ng pakiramdam na okay lang matalo ko, parang ganun eh. Basta parehas lang 'yan, hindi ka masaya o yung parang nag-enjoy pag nanalo o ganun din pag natalo. Parang parehas lang. Ayan ang base sa science yan. Hindi ko lang mapakita dito dahil hindi ko mahanap. Pero totoo po yan. Fact po yan. Facts po yan. Facts po yan. Okay? Na same lang ng nararamdaman. Kaya alam mo yon, yung addicting na matalo ako basta makapaglaro ako. Basta yung pakiramdam na nakakapaglaro ka, parehas lang sa nanalo at natalo. Okay? Ganun po yan. Kaya tignan nyo, madaming na-addict. Putay na, ang hirap siguro niyan. Addict ka na nga sa sugal, tapos addict ka pa sa sa droga, putya, double kill ka. Anyway, panoorin natin to mga pare. Taka na double kill. Ang sama no? Sige, panoorin natin to May mga high spenders kasi kami kunya. Ito. Kasama sila. Ay, by the way, dahil dun sa damit niya, Soho, Jessica Soho. Pucha, nag-joke din to kay kay Jessica Soho dati na gang rape daw si pag ginang rape daw si Jessica. Puta, mo. Kapitapitagang newscaster yan na alam mo yun, okay yung ibang newscaster, alam mo, bumabali eh. Pero ito kapitapitagan to. Putang ina, parang ito ang nag-establish ng pagiging isang standard ng newscaster sa Pilipinas. Parang siya yung mga kasama nila nila Mike Enriquez, nila Jessica, Mel Chanco, yung mga niyan eh, pantayan yan eh, yung mga standard yan eh. Tapos binastos niya ng ganun. Hindi ka naman inaano nung Ali. Inaano ka ba? Wala namang inaano sa'yo, wala namang ginagawa sa'yo na. Tapos eto, si Pangulong Duterte, yung video natin nung nakaraan, kung hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po si Pangulong Duterte, binati siya, pumayag sa interview ng Gandang Gabi Vice, di ba? Ang dami niyang views doon. Tapos etong ABS-CBN talaga to eh. Munti ko pang hindi ma-post yun eh. Naka-block? Gagong puta. Damot nyo Pero pag sila yung nangunguha ng mga video sa mga vloggers, putang ina nyo. Nakapal na mukha nyo. Anyway, tuloy na natin to. Gig, talaga kain tayo. Tapos minsan isasama sila sa casino, bibigyan sila ng paglaro hanggang sa naaliw. Sila na mismo pupunta. Nung nalaman ko, inano ko talaga yung mga bakla. No. Parang intervention. Parang ayaw niya daw sa sugal. Kasi ito yung konteksto niyan eh. Nung pag nagigig daw sila, syempre may mga natutuwa daw at yung mga mayayaman, sinasama sila sa casino at binibigyan ng panglaro. So liba-libangan lang. So okay daw yon. Nung parang na-addict na daw tong mga kasamahan niyang bading, sila na daw po kusang na pumupunta doon sa casino at sarili nilang pera yung pinanlalaro nila. Tapos nung nalaman niya daw, sabi niya, ayoko niya, no. Diba? No. Take note ayaw niya daw sa sugal.
Oh. Ayaw niya sa sugal, ha? Oo, kailangan may takot kasi sa akin yung mga bakla. Oh, may takot pala eh. Yung sa point na yun, I will make sure na mapasok ko talaga. Kasi dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Okay. Pinakapangit daw na sa buhay yung sugal at droga. Okay, yung droga medyo ginawa na ng paraan ni Pangulong Duterte yan at maraming napatino. Alam natin yan, aminin nyo yan. Maraming sumuko, maraming tumino at may mga kakilala nga tayong personal na talagang alam mo yung nagtabaan na. Dati lubog na lubog, hindi mo makilala kung sino ba to. Ayun, kilala mo na kung sino kasi mga tataba na umayos na yung katawan dahil wala na nga, hindi na nagdroga at nagbago na sila Noon kasi sinasabi, meron tayo personal na kakilala niya na dati sabi niya parang, putya kung di pa nag-Duterte, hindi ako magbabago Oo, siya talaga. Kaya sabi niya kahit adik ako dati, nagpapasalamat ako na naging presidente si Duterte. Kasi kung hindi naging Duterte, putya malamang patay na ako ngayon. Kundi sa overdose, sa goyoan siguro, gano'n. Oo, totoo yan. Nagkukwento yung mga yan. May kakilala kami niyang mga ganyan. Kasi, isipin mo dati, payat-payat nun. Tapos, pagkakita mo, taba na. Oh. Diba? Ibig sabihin, wala na, hindi na sila bumalik. Ayan ang sinasabi ni Vice. Ayaw niya daw ng droga at sugal. Ito, sugal. Problema kasi ito sa personal Yung personal mong sa sarili mo yan So kung di mo matatanggal yan, edi problema mo sa sarili mo yan. So ayaw niya daw yun, sinabihan niya yung mga kaibigan niya o yung mga tao niya siguro o yung mga bakla niyang tropa na wag kayong magsugal. Yan. Wala akong kilalang nagsugal, nagdroga, na pagkatapos ng lahat, ang ganda-ganda ng buhay. Okay. Sa simula, binigyan ka ng sugal. Yung, diba, kaya ka na-addict kasi, ang ganda. Lumaki. Naniwala sa swerte. Naniwala sa swerte. Nakakatikim. Nakasunod-sunod, diba? Pero yung dulo, wala. Wala naman yung... Okay. Eto galing to kay Sas Kay Sas. Ewan ko kung siya nag-edit nito Pero galing to kay Sas Rogando. So, yun ang sinabi niya nung una. Okay? Na ayaw niya ng droga tsaka sugal. Diba? Yan daw nakakapagpasira sa buhay ng Pilipino, ng isang Pilipino at ng pamilya, okay? Nakakasira talaga yan. Kasi putya kung wala ka ng pera pansugal, may inis ka. Eto daw. A few moments later, it's a match, just like Game Zone. Get up to pagkatapos niyan sabihin niya noon, putya, bigla na siyang promoter ngayon ng sugal. Game Zone. Kaya nga natutuwa tayo nung mga nawala yung mga Facebook account ng mga animal na nagpo-promote ng sugal, yung mga vloggers. Buti nga sa inyo. Yan. O tsaka kasi syempre, akala ng mga, pag naglaro sila, di ba, nananalo. Ito, tetesting ko lang to tetestingin ko lang. Ito matama. Syempre, sila yung endorser Pag tumama, i-click nyo yung link sa baba at baka manalo rin kayo ng katulad ko. Puta, yun Syempre, mamomonitor pa ba yan ng, alam mo yun, ng apps kung bata pa ba yung naglalaro o matanda na? Hindi na Tsaka kahit sinong may cellphone, mga bata ngayon may mga cellphone na. Diba? May mga GCash. Binibigyan ng magulang ng pera. O paano pag yung mga bata na yun na-addict sa sugal? Putya, bata pa lang addict na sa sugal. Siyempre, dyan napapasok yung mga alam mo yung gagawa ng paraan, kukupit sa wallet ng magulang para makapagsugal, magbebenta ng gamit. Di ba ganun Kaya ang pangit. deposit bonus plus 1% daily putya, may deposit bonus pa. Play for fun. Play responsibly. Eto sasabihin niya yan. Tingnan. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.
Putsang ina. May ganun pa. Pagkatapos mo mag-promote ng sugal, medyo mayroon ka pang, alam mo yun, gambling is not, ano yun? Nag-promote ka ng sugal, tapos dinidiscourage mo yung mga tao na magsugal. Tapos dito, ito. Ito, sabi dito, inside the Philippines, online gaming epidemic, it's worse than pogos. Kasi yung mga pogo, ang mga naglalaro niyan, yung yung mga Chinese. Chinese na nandito. At saka maganda yan nung panahon kaya pinayagan niya ni Pangulong Duterte kasi pandemic. Walang nakakalabas at ang mga naglalaro lang online Chinese. At nakikinabang tayo dahil nga yung ekonomiya natin bagsak. So isa yung pogo sa alam mo yon, yung tumulong sa atin para makasurvive. Well, walang mga Pilipino dyan dati. Walang mga Pilipinong naglalaro. Okay? Tapos, dahil nga Duterte, kaya nila dinidikdik yung pogo. 'Di ba? Ang dami daw illegal dyan sa pogo. Okay? Ang dami daw Pero nung panahon na okay na yung ekonomiya, pinapatigil na yan. At wala na si Pangulong Duterte nun. So ito, mas worse to. Kasi online. Anyone na merong cellphone, pwedeng maglaro ng sugal. No. Kung makarinig na kung paano ito nakatulong dun sa manlalaro para mapasaya ang araw niya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo na yung nararamdaman ng natalo o nanalo parehas lang. 'Di ba? May excitement kasi pagkatapos daw ng stress na araw mapapasaya yung araw mo pag naglaro ka, gago puta. Makasurvive siya sa isang very toxic and very stressful. O 'di ba? Stress ka na nga. Isipin mo to stress ka na nga sa maghapon tapos maglalaro ka ng sugal, kung matalo ka, mas lalo ka mai-stress. Kung manalo ka, di masaya. Pero mas maraming natatalo sa sugal kaysa nananalo. Tandaan nyo yan. Walang sugarol na nanalo sa sugal. Ang nananalo dyan, hindi. Meron sa mga perya-perya, ang nananalo dyan yung bangka. Yung bangka ay yung for example, yung bangka, yun yung nagbibigay ng pera pag nanalo ka. Halimbawa sa color game, pag nakita yung pula, sila yung magbibigay. Pero pag natalo yung ibang kulay, sila kukuha nun. Ayun ang nananalo, bangka. Oo. O sino ang bangka dito? Sa online sugal na to, yung Game Zone. So sila ang nananalo. Yung mismong organization o mismo yung sugal, yung gumawa ng sugal na yan, sila ang mananalo. Kasi libo-libo, milyon-milyon ang naglalaro ng sugal sa Pilipinas. Putya, araw-araw. So ang tendency niyan, may papanalunin silang isa, dalawa, okay, nananalo. Pero yung nalilikom nilang pera sa mga natalo, putya. Baliwala yung mga pinapanalo nilang ibang tao. Baka nga kakilala pa nila Ganun kasimple yun. Magpapanalo sila ng ilan, pero yung malilikom nila na natalo, mas malaki. Spin-promote nito, idol nyo. Kasi yung mamang to. Diba? Ganun yan. Tapos sabi niya nung una, ayaw niya. At kung paano nakatulong yung mga maaaring mapanalunan nito. Diba? Hipokrito ang putang ina. Lamang sa pamumuhay niya, kundi sa pamumuhay ng mga mahal niya at sa komunidad niya. Puta, nagbago na yung nagbago na yung, alam mo yun, nagbago na yung ihip ng hangin. Nung una ayaw ko ng sugal kasi ay yung mga bakla kong kaibigan kasi takot sila sa akin
Takot sila sa akin. So sinasabihan ko sila na huwag kayong maglaro niya kasi hindi makakabuti yan yung sugal tsaka yung droga. Puta, ngayon nakakatulong na. Ano yun? Nakakatulong hindi lang dun sa nanalo ng sugal, pati dun sa pamilya ng sugarol. Anak ng putyan, lupet. You're the great. Putang ina. Lawas ang pinakamalaking Eto. sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Ayun, excited ako doon. Excited ako dun sa Excited daw siya. kung yung mga Filipinos battle addiction amid online gambling. Boom. Putya, kasi nasa cellphone na eh. Alam nyo ba ang mga nagsusugal lang? Ito Sige. Kung ikaw ay maraming pera o kung ikaw ay limpak-limpak na may kayamanan na hindi nauubos, okay lang magsugal ka. Tsaka ang sugal sa mga kasino mismo pumupunta. 'Di ba? Yung mga mga sugarol o yung mga nagsusugal mismo pumupunta sa kasino. Maglalaan sila ng oras bumiyahe, pupunta sila sa kasino, 'di ba? Pag tinamad ka, hindi ka na pupunta. 'Yun, pupuntahan mo talaga, mag-e-effort ka. Unlike dun sa cellphone na lang, putya, pagbukas mo ng cellphone, andyan na, sugal na ako. Kahit nakahiga ako sa bahay, sugal. Putya, hindi ka na kahit na nasaan ka, kahit na anong ginagawa mo, kahit tumatai ka pa, kumakain, puta, pwede ka na maglaro ng sugal. Kaya nakaka-addict. Kasi nandyan na eh. 'Di ba? Isusubo mo na lang eh. Unlike dun sa mismong pupuntahan mo sa medyo kakain ka pa ng oras, mag-e-effort ka pa. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pumunta doon na pamasahe lang ang pera mo. At bibihira ang pumupunta sa mga kasino na nag-commute. Puta, lahat yan nakakotse. Yung iba nga doon dahil sa talo nila na iwan na yung mga kotse nila eh. Alam ko yan! Ano nangyari? Ba't wala yung tawa natin? Alam ko yan kasi nakikita namin eh. Alam namin na yung sasakyan na yun. Bakit hindi ito kinukuha? Ang ganda-ganda. BMW. Ba't ito? Ay, hindi po. Ano yun? Talo yan sa Talo yan sa sugal. Hindi pa kinukuha hanggang ngayon. Kita nyo, mayayaman na yun. Puta na yung kotse nila na iiwan dun. Dahil talo sila. Puta, paano pa tayo mga mahihirap na Pilipino na isang kaig, isang tuka? Puta na, tas isusugal mo pa? Magkano lang isinahod mo? 520 sa isang araw, 550. Sige, sabihin na 600. Puta, tas isusugal mo yung 300. Wala na. One click lang yun. Wala pa isang oras yun. Ubus na yun. Tas idol nyo to? Idol nyo tong mama na to. Putang inan to. Nagpo-promote ng sugal. Diba? magagandang istorya na ma-share. Kala ko ba ayaw mo ng sugal tapos biglang ganyan. Ayan, boom. Madami daw magandang ma-share na nanalo sa sugal. Ina, galing. Sa simula, binigyan ka ng sugal, di ba? Kaya ka na-addict kasi ay, ang ganda. Bakit? Naniwala sa swerte. Nakakatikim. Nakasunod-sunod, di ba? Pero yung dulo, wala. Wala. For me, it's all about integrity. For me, it's all about integrity. For me, it's all about integrity. Lawas ang pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Excited ako doon. Excited ako dun sa kung yung mga magagandang istorya na ma-share ng mga viewers natin dito sa Games. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. For me, it's all about integrity. So, ayan. Ay, naka. Nung una, tapos,
etong mga official natin o sabihin na natin na administrasyon, kasama sa administrasyon. Ito si Claire Castro at itong si Percy Paloma, Percy Sendanya. Pangalan nito tanga na to. Si Tabingi. Tuwan-tuwa dito kay Vice. Di nyo ba alam na sa pagpo-promote ng sugal nito, dahil maraming fans to eh. Tingnan mo nga 20 million followers niya sa Facebook. Ang dami nun. Pwede na magpanalo yun ng isang senador. 20 million followers ang nasa Facebook. Naging 90 na nga lang dahil sa ginawa niya eh. So, ang daming nakakakita, ang daming nakakaalam na pinopromote niyang sugal. Siyempre, bilang influencer, putya, may influensyahan mo yung mga yan. Idol ka niyan eh. Tapos itong mga official natin o yung mga nasa gobyerno, putang ina tuwan-tuwa dito. Dahil siyempre, ang nadali o yung natapakan yung mga Duterte. Especially si Pangulong Duterte. Nagalit sila sa mga Duterte. Kita nyo? Puta tuwan-tuwa sila doon sa nagpo-promote ng sugal at tumatangkilik dahil nga sinasabi nito na yung water bombing nga na walang tigil daw galing sa China. Pero ang totoo, yung mga produkto mo galing sa China. China ang nagpo-produce. Pero tuwan-tuwa sila na tinatapakan si Pangulong Duterte. Puta, yung mama na yan ang nagbigay sa atin ng magandang buhay na kaya mo maglakad mula gabi hanggang madaling araw hanggang mag-umaga na hindi ka natatakot dahil yung mga adik wala na. Ubus na at takot. Puta, dapat yun ang ngayon, yun ang gawin. Ang matakot yung mga adik. Hindi tayo ang natatakot sa adik. Anak ng putya, ngayon takot tayo sa adik kasi ang presidente natin kayo na magtuloy kung ano siya. Ina. Kaya itong itong hindi to. Tapos meron pa silang pinapalabas na yung concert daw yung concert daw yung concert nila na super divas, na hindi naman divas yung isa, para daw yun makatulong dun sa mga relief goods daw yun ng mga nasalanta ng bagyo. Tapos na yung bagyo. Tapos na, natulungan na ng ibang mga ahensya ng gobyerno, especially ni VP Sara Duterte. Ng opisina ni VP Sara. Sabihin natin wag ni VP Sara, opisina ni VP Sara Duterte. Natulungan na. Puta, tsaka kayo ngayon tutulong. Pinalabas nila na para magmukhang mabait si Vice Ganda, para magmukhang bida na naman siya, pinalabas nila na yung concert na yon tutulong niya sa mga Pilipino. Okay, sige, putang ina mo. Tapos na yung bagyo, tapos na nagbahaan na, nalubog na yung Pilipinas. Wala na ng tubig sa Pilipinas ngayon Humupa na yung baha tapos ngayon ka patutulong. Pinapalabas nyo lang yan. At itong mamang to, ito si Mamang Vice Funny. Pakawala to ng mga ng mga kontra sa kontra sa mga Duterte. Oo, totoo. Puta, hindi naman kasi ilalabas yung script na yan o hindi papayagan ng scriptwriter yan. At hindi niya rin papayagan o hindi niya rin sasabihin yan kasi may say naman siya dyan Hindi niya rin babanggitin yan kung talagang ayaw niya. Gusto niya rin. Kaya damay-damay sila dyan. Pati to si Regine. Puta, ito ni Regine Ang ayos-ayos. Pwede ka naman mag-concert na mag-isa ka na lang Okay na di ba? Kahit nga nung panahon na wala ka ng boses mahal ka pa rin ng mga Pilipino, puta. Ayun, kailangan mo pa ng tulong ni Vice Ganda para alam niyo yung concert nyo nga, hindi namin alam yan Puta, nalaman na lang namin nung nag-jet ski holiday kayo. Doon na lang namin nalaman, may concert pala sila.
Di namin alam. Dahil nga binatikos nyo si Pangulong Duterte, ay nalaman tuloy. So, nag-ingay. Diba? Pero ba, sino ba kasi naman ng... Si Regine, papanoorin natin yan. Regine Velasquez, pucha, ang lupit niyan, kumanta. Totoo lang. Pero si Vice Ganda, kayo na lang, kahit libre pa. Panoorin ko na lang yung mga talagang pure talent dyan sa 19 East, sa JT's, sa Lighthouse. Mga banda talaga na may boses. Oh. Sa Diners. Wala na palang banda sa Diners, no? Manonood na lang ako ng banda sa Tagaytay. Diyan sa Manila, sa Cowboy. Saan pa ba? Sa Bebe Torre, kung saan man. Kaysa dito sa kay Vice Ganda. Puta, wala naman talent yan eh. Talent yan, manlait ng tao. At alam nyo ba mga pare, putya binaboy o pinaglaruan tong si Vice Ganda ng kamikase? Pinaglaruan si Vice Ganda ng kamikase. Alam nyo yung kamikaseng banda? Ayun, kumanta ng Narda. Oo, pinaglaruan to si Vice Ganda. Panoorin natin mga pare. Tingnan nyo. What? You guys aren't the only big show in town tonight. Really? Actually, matagal na to. Pero nakita ko lang kasi. Tingnan nyo kung gaano nila paglaruan si Vice Ganda. Yes, Vice Ganda. Vice Ganda. So what is Vice Ganda now? What do you guys think about Vice Ganda? Vice Ganda is the prettiest among the other Vice Gandas here in the country. You have to see the President Ganda. She's only the vice. What more is the President Ganda? Did you think about that? I've never thought about that. What's wrong with you? Mga siraulo talaga eh. Apo tayo nasabi, Vice Ganda is the prettiest among the other Vice Gandas. Puta, wala namang ibang Vice Gandas eh. Doon pa lang nilalaro na kayo eh. Nilalaro na siya eh. Although tingnan mo yung comedy nito, 'di ba? Hindi yung panlalait ng eh. Tapos you haven't seen the President Ganda. What? Ang kulit na itong tropa na to. Lupit niya mga yan. Nilaro na siya. Ito pa. But you know what? Vice has been in the news a lot because he's feuding with a senator. But what? Diba? Dati. Lagi siyang nababan. Hindi nadadala tong mamang to eh. Lagi na tong nai-issue eh. Kasi dahil sa bunganga niya, yung bastos niyang bunganga o yung mabaho niyang bunganga, hindi naman literal na mabaho Hindi natin alam. Dahil sa dahil sa, alam mo yon, insensitive na pag-uugali, kaya siya nababan. Utay na yan. Hindi nadadala. Tapos magsusorry lang yan. Hindi ko naman sinasadya. Gaganon lang yan. May isang show sa Showtime na parang inaano niya yung binubuli niya yung isang contestant nila. Hindi ko matandaan kung ano yun. Para kasi yung contestant hahalik dun sa hindi naman daw. Nagulat lang daw yung babae. Tapos sabi ni Vice Ganda, hindi mo pwedeng gawin yan. Basta ganyan-ganyan. Kasi yung hindi ko kagwapuhan. Hindi kagwapuhan yung parang bebeso dun sa parang pinag-aano sila. Parang alam mo yung blind date ganon. Parang bebeso dun. Pero yung mga pogi, mga gwapings na bebeso dun sa mga nila. Sinasabi, wow, ang sweet naman. Pero yung hindi kagwapuhan, puta inaano niya, ay hindi mo pwedeng gawin yan. Baka makakasuhan ka dyan. Gumawa ganun pa si tanga. Taas kamay kung sino nakapanood nun. If Kamikaze was elected senators, what if Kamikaze was making the laws? What laws would Kamikaze make or change? Our first law is do not panic. It's organic. Somehow,
I knew that you guys were gonna say that. No, I don't think we can run in the Senate because we're not studying well. Let's leave the law to the lawyer and leave the rocks to the rockers. Speaking of politics, Justin Bieber was banned from the Philippines. What do you guys have to say about Justin Bieber being banned? I'm not gonna let you off the hook. Get in here. Tangina niya pala Justin Bieber! So you're not fans? Sorry, we don't have nothing against you. Fuck you, man! So clearly not fans of Justin Bieber. I know you guys are big Lady Gaga fans, though. Lady Gaga! Fuck you! But do you remember the outfit she was wearing when she got off the plane? Tanga! Exactly, and why don't you wear a tanga? Because I have... Because he's not Tanga, he's Tanga. Joke lang. Or Joke lang, maybe Tanga. tanga. Mamaya, may sasabihin pa sila dito eh. You! Do you shave or pluck your pubic hair? Are you shave? You'll find out later. Ooh! The golden pubic hair. Last time you were fascinated by my hairy legs. Yeah, I think your legs is hairy. Maybe your turkey is... Turkey is Shanga pala. Turkey's hairy. If you guys work for the government, let's say you work for the Department of Tourism, why is it more fun in the Philippines? It's more funnier because of Vice Ganda. He's funny. He is... Ate kuya. That person is funny. Is Vice really ganda? Are you blind? It's not. Are you blind? It's funny. Dapat his name is Vice Funny. So, yan ang ano natin. Yan ang pampanlalaro ng kamikasi kay Vice Ganda. Hindi naman actually matagal na yan mga pare ah. Nakakita ko lang kasi putang na. Hindi naman siya Vice Ganda talaga. Ha? Hindi naman siya Vice Ganda, Vice Funny. Minsan Vice Corny. Vice Horsey. Vice Pangit. Ha? Pero ganda, no way. Hindi siya ganda. Tangin lang yan. Kung yan ang basehan ng ganda, putangin lang yan. Wag na tayo sa Pilipinas. Wag na tayo dito sa mundong ito. Lumipat na tayo sa sa Mars. Putangin na. Ewan ko mga kababayan, mga pare kung itong gobyerno natin, ewan ko. Kasi sabi ng mga Duterte, especially ni Vice Mayor Duterte ba 'yon? Kung hindi ako nagkakamali, yung kapatid nila nila Pulong. So, yung Junior ba the third? Basta ganun. Hindi naman daw nila ipe-persona non grata kasi nga naman siya eh. Hayaan na lang daw siya. Hayaan na lang daw siya kasi yan lang naman daw ang kaya niyang gawin. Marami pa daw na, alam mo yon, marami pa daw na dapat na unahin kaysa dito sa mamang to. Kasi wala to. Ubos oras ba? Kasi kung tutuusin, kita naman ng mga Pilipino kung gaano kasama ang ugali nito. 'Di ba? Oo, tumutulong ka sa mga Pilipino, pero kitang-kita namin yung bunganga mo kasi. Ito na naman tayo, pangit ka na nga. Pangit pa yung ugali. Saan ka pa pupunta? Parang ito si Percy, putainan to. Tagilid na nga yung muka. Alam nyo kasi itong mga to, ito lalo na to si Percy, iyak ng iyak to eh. Iyak ng iyak to doon sa nangyaring impeachment na na si BP Sara nga hindi na may impeach. So, iyak siya ng iyak. Ngayon nakakita siya ng kakampi sa katauhan ni Vice Ganda na parang binabanatan o binanatan si Pangulong Duterte kaya natuwa siya. Dahil sa lungkot nila sa
pagkatalo nila dun sa impeachment, putya, parang dito sila natuwa. Yung mga demonyo. Pati to si Auntie Claire natuwa. Puta, imbis ang trabaho, ilang beses nating inuulit, ilang beses nating sinasabi, ang trabaho mo ay magbigay ng mga magaganda o yung mga ginagawa ng Pangulo o ng administrasyong to. 'Di ba? Dahil nga walang ginagawa, puta, yung mga Duterte na lang ang dapat asikasuhin o ang inaasikaso. Kita mo, hindi niya naman dapat to pag-aksayahan pa ng panahon o dapat magkomento dito kasi PCO siya. 'Di ba? Dito siya sa presidente. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, yun din ang sinasabi ng presidente. O nagre-reflect dun sa sinasabi ng presidente. O tangina, di natutuwa din ang Malacanang sa sinabi ni Vice Ganda. Dahil nagkomento ka Oh, tama ba mga pare? Kasi kung iisipin nyo, hindi naman dapat Bakit ka pa magkukomento sa ganyan? Ano ka? Vlogger? Alam ko nagbablog pa to si ate. Pero putang ina. Nandiyan ka na sa nagbablog ka pa. Tsaka hindi mo pa pagkakatiwalaan to kasi dati talagang alam mo yun, yung talagang sukang-suka to sa Marcos administration. Sukang-suka talaga to. Pero nung kinuha ni Marcos na na alam mo yun, na advice o yung Yusek, ayan na, putang ina. Biglang dilapwet na. O, i-compare natin. Sige, dati kasi binabanata namin si Pastor Kibuloy. Okay? Binabanata namin siya base dun sa nakikita namin. Pero nung na-meet namin si Pastor o nakilala namin si Pastor ng personal, maganda pala. Maayos yung ginagawa niya at hindi namin nakikita yung mga mabubuti niyang ginawa o yung mga, alam mo yon, yung mga talagang masasabi natin na magaganda. Nagbago ang pananaw namin kasi nakita namin na ganito pala to. Maayos pala tong tao na to. Hindi pala to yung mga panlabas lang na nakikita natin na sinisira, especially nung ilang media dyan. Ganun din kay Yorme Isko, di ba? Nung kay Yorme Isko, binanata niya ni Banat Bay. Pero nung na-meet namin yan, si Isko, ang galing pala. Maayos pala. Ang sabi niya nga okay lang yan na mainis ka sa akin, na banatan mo ko kasi hindi mo pa ako kilala ng personal. Ayan ang sinabi niya, totoo to Kasi hindi pa tayo nagkikita o hindi pa tayo nagkakakilala ng personal. O sana, makita mo, o nung nakita mo na, ito ako, ganito ako. Di ba? Nagbago rin ang pananaw natin. Pero dito, pagdating dito kay Vice Ganda kasi, marami ang nagsasabi at marami ang naririnig natin na medyo hindi ito okay. Kasi isipin nyo na lang to. Yung pinaunlakan ka ng isang presidente, ng isang mayor, na i-interview dun sa kalokohan mong palabas. Gandang gabi, Vice. Okay, maganda yon. Okay, sige. Maganda yung show niya na yon, kahit papano, nakakatuwa. Kasi nanonood din naman tayo dito dati pero yung pag medyo bastos na yung atake niya, doon na tayo pangit ito panoorin. Hindi ba ganda? Masamang impluwensya. Okay. So, yung doon pa lang sa may interview niya kay Mayor Duterte, Mayor pa yata noon kung presidente na, putya, ang daming views. At talagang nag-boom yung show niya doon. Actually, boom na rin, pero iba yung pag ang Duterte o si Pangulong Duterte ang in-interview mo, iba yun. At nagpa-interview sa'yo. Binati ka pa nung birthday mo, putang ina, tas gaganyanin mo. Bastos, di ba? Matanda na yung mama, tapos ganun pa yung ginawa. Putya, ang ginawa lang naman sa bayan, maglingkod. Dapat hindi ka nga ng passport, tanga ka Dapat ang passport mo pa lang 3 taon o 5 taon.
Wag mong ano yung mga privilege o yung mga ginawa ni Pangulong Duterte kung gaganyanin mo. Gago ka. Okay, anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin at maraming salamat dun sa mga nainis. Nainis sa kasama ko at syempre, mga pare, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like nitong ating video. Huwag niyo na kalimutang i-share para mas marami tayong mas masaya. Lagi ko sinasabi, mas marami mas masaya. Okay? At dun sa mga bagong subscribers, maraming salamat. Welcome po dito sa aking channel, Paring RJ TV. Lahat po dito magkakaibigan ha. At dun sa mga matagal ko ng subscribers, maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Okay? At sa mga hindi pa nagso-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at